dramatic and very, kumbaga, heartwarming. Heartwarming talaga, as in, na mga pangyayari. Inspirational, halo-halong mixture na. So, eto, pag nanalo sila dito, may hininga pa. Ang ano dito, ang Pilipinas dito, at mayroon pang chance tayong mag-represent. So, Teka lang, may tatay lang ako. boost may ginalaw ako dito, baka yari ako. Nininig naman ako, di ba? So, yun mga kaibigan, nakita ko kanina, kasi piniem ko si Jules sa Facebook. Sabi ko sa kanya, sabi ko ganito. Sabi ko, tol, paano na yan? Tapos sabi ni Jules, tol, piniem ko yung extremist. Tapos sabi nila, gagawin po namin ng lahat, idol. Ngayon, iniisip ko tuloy. Hindi ko alam kung inimbento lang ni Jules yun. O baka naman. O baka may idol, kaya nga mukhang kaduda-duda eh. Pero, kumbaga, parang alam ng extremist na napakalaking tulong ang magagawa nila, hindi lang sa Mineski, kundi sa buong PH Esports. Kapag nanalo sila versus Team Taring. Saka sa tingin ko dito, kahit naman siguro hindi sabihan dito ng Mineski, sa tingin ko yung Pinoy pride pa rin dito, iiral pa rin sa extremist. Siyempre, wala naman Pilipino, wala namang kahit sinong player gusto matalo eh. Oo nga. Gusto mo kahit kung laglag ka man, or hindi ka na makakamasyo siya ngay major, at least, malaglag ka man ng may laban. Kung matalo mo man lang kahit. Kaso laglag pa. Oo, yun nga. Sad to say, laglag pa rin, pero nanalo ka. Oo nga. So anyway mga kaibigan, Gigabyte Mineski dito is the only Pinoy team that has a chance to join the top 2. Ang problema nga lang, all out sila sa game number 1. So the chances are now almost 0. Silang third place ngayon. First and second is being held by Taring and First Departure. Oo, kaya kailangan na sana nilang matalo yung FD for them to be able to step up. Tapos naman yung Taring sana kung matalo ng extremist, sila ang magkakaroon ng tiebreaker ang Gigabyte Mineski provided na matalo nila yung FD ngayong game number 2. Pero looking at the draft right now, Nature's Prophet at Zeus. Yeah, so double rush. Use the double rush strat mga kaibigan. So tingnan natin dito kung effective sa Mineski. Kasi, tama ba? Nakita ko na ba itong draft na to sa Mineski? Parang hindi pa parang lagi sa TNC ko ito nakikita. So, para sa akin, hindi naman bago yung Nature's Prophet dito. Batak talaga. Literal na batak bago yung Nature's Prophet si Kuko. Ba't maghahanap ka ng Admiral Bulldog ng Pilipinas? Kuko na yun eh. Tapos, nadagdagang pa ng Zeus. So, yun nga, tingnan natin dito. Wow! Ang galing ng FD. Banning that anti-mage. I was looking for Alma Moreno in this game. Yes. Pero kung hindi man Alma Moreno, ilabas nyo na si James Bond. Either James Bond, Alma Moreno. Or, they can take Razor for themselves kung gugustuhin ng First Departure. Para Team Kuryente. Masagwa. Yun nga, sabihin ko kasi, Team Kuryente itong Gigabyte Mineski, baka yung trip nila eh. Kaso ang sagwa, ang kalaban nila Juggernaut eh. Ang pinaka-counter ng Juggernaut is sufficient AoE. Ay kumbaga parang mas marami siyang matatarget, mas mahirapan siya. Kasi ang Omni-Slash malakas kapag isa lang ang tatamaan. So, kahit Phantom Lancer mo yan eh. Pwede mag-Phantom Lancer. Kuku carry Phantom Lancer pwede. Kaso nga lang, taken na yung may Queen of Pain. Plus the Queen of Pain first, so malilinis talaga. Pero ang nakakatawa dito, First Departure still getting the Winter Wyvern despite the heavy nerfs from that hero. So hindi ko lang paano nagagamit ito. Ako mo! Si Magnus! Si Magnus! Si Magnox. Nako po mga kaibigan, si Mongosor. Sino bang gagamit yan ng Magnus? Baka si Miracle. Hindi, Juggernaut Miracle yan. Juggernaut Miracle. Pero tingnan natin, kasi kanina expected natin ang gumamit sana na Invoker si Miracle. Kaya nga. Surprisingly, ginamit niya si Lifestealer. Ito dito, tingnan natin kung ang gagamitin dito ng Gigabyte Mineski si James Bond o baka naman si Mang Terong. Yun. Si DK! Tama hula ko, sabi ko sa inyo, di ba? Di ba? Inisip ko yan kanina pa na since Gigabyte Mineski, kumbaga nagkaroon ka ng talo kanina game 1, kung gusto mo na ng game 2, idaan mo sa push. All in. Pinoy. All in. All in na po ito mga kaibigan, NP and DK combination. So, let's see how would this fare. Poison, Tower Poison plus that print na napakabilis natin mag-push ngayon mga kaibigan. So tingnan natin dito kung effective ba at magkakaroon ba tayo ng pagkakataon mapunta sa Shanghai. Kaya nga, kukupalag carry dito mga kaibigan. Zeus would be on the mid, Dragon Knight off lane, Jesse Vash and Jules would be playing support. Here we go! Yeah, here we go! Hindi, ako pwede ako. Kaya ko baka kung hindi lang ako kaya pa. Sakto lang, kaya ko naman eh. So yung mga kaibigan, pakilala ko lang muna ito yung ating adversary
ang kumuha ng ating chance na makapasok sa top 2 ng Shanghai Majors. We have Miracle playing Juggernaut. The Miracle Angel na tatawag. Mas malaki pa pala si Darkseer kaysa kay Shagbark. Mas malaki pa si Shagbark. Tama. Ang laki na! Ang laki naman siya! Grabe, mas malaki pa yung Courier! So, ibig sabihin, mas malaki pa si Shagbark kay Slark at kay Ricky. Grabe oh! Anyway, Darkseer, may gamit dito si Cal. Si Lubi will be playing the Winter Wyvern. Si Wedding Crush dito, the Mid Magnus na nakakita ng The Last of Us. And I guess, hindi ko lang pa. Si Kai would be playing the Queen of Pain. Sa kabilang side ng mapa, Binrab. So, sa kabilang side ng mapa, si Wata player Jesse Vash would be playing the Disruptor. Oh, DK Rior. So, DK kay Rior, Potato, Raging Potato would be playing with Susana. Please lang kung namamaw gaya ng mga last game versus niya. So, si Juice will be playing his trademark hero rin na support niya Baseball Spirit. And si Kuku Pala, the Admiral Bulldog of the Philippines, Nature's Prophet. Tingnan mo, tatlong circlet na naman mga kaibigan. Trip na trip yan actually. Binubuning Pilipinas. Oo, Binibining Pilipinas. Miss Earth at saka Miss World. Oh. Hindi, yung universe, iba yun. Stash yun. Sash ba? Awat hindi ba yun? So gusto ko lang dito i-highlight mga kaibigan, isang matinding ano na to, kung kaninang game number 1, nakita natin si Black Eyes, ay Red Eyes Black Dragon. Abangan nyo si Blue Eyes White Dragon ng Mineski. And I think it's a good adjustment to see na parang ang favorable ngayon sa laro talaga yung mas makunan, mas maganda. Oo. Actually, medyo nagta-transition yung laro ngayon kasi yung meta ngayon or burst oriented eh. So kung as tanky as possible mabubuhay ka. Kumbaga, tulad nung ginawa nila may gumawa ng strat doon. Yung Templar Assassin. Ay, isa Execration. Ang tigas ng lineup. Ay, anong ginawa nila? Ituloy mo kayo. Doombringer, Bristleback, NATA. As in, wala talaga namamari sa plus Ayo. Oo, kunat nun. Grabe yung strat. Tapos yung last support nila is Bane Elemental, which is ang hirap din patayin. Oo, teka lang. Support Queen of Pain. Oh, wow. So, new strat here coming. Parang ako to ganito ako maglaro Support Pro Ranger. Oo, support. O yan na, ito na, support Queen of Pain. Inikutan na, beautiful Dota. Tumitipi na si Kuku. Nice TP coming from Kuku. Pero tingnan natin dito kung ma-apekto mapapauwi ba si Kuya Miracle nyo kahit namamaga. Alam mo, may comment ako dito. Kasi feeling ko gusto ko itong ginawa. Queen of Pain support, alam mo bakit? Ang kailangan kasi ni Juggernaut, hindi naman talaga stun para sa Blade Fury niya. Mas maganda ang slow. Kaya nga, dati combo namin yan Juggernaut plus Venomancer ko. Kasi mas kailangan ng slow Mas slow, mas matagal ang duration definitely ng slows. And dahil sa mas matagal ang duration mas madaming beses tumatama yung ikot-ikot Beyblade. Plus, isama mo pa yung slow ni Kuya Winter Wyvern. Yun nga. Kaya nga kumaga parang Queen of Pain support here, going for level 1 shadows, is kumaga parang pretty much accepted and sensible. Given that logic. Ito na naman, iikutan naman kasi na slow Ikutan mo na yan, Bes. Ayaw pa. Meron naman ako naipit dito. Aray siya pa ata mapapatay. Pugnawin na yan! Pugnawin na yan! Jesse Vash first blood! Jesse Vash mga kayo. Pero si Kai makapatayan. Nakitatan na. Shoot out! Nakapag-armor dito. Hindi armor. Embrace. Embrace. Yung may one na yung armor ba yung pag lagyan ka? Cold Embrace. Mangyayari sa maging physically immune. Physically immune plus, yun nga, regeneration. Oy! Si Kuku! Ay, pero yun nga. Iba na lang. Pero hindi, baka madadali pa siya dito kung mag-i-stay siya naman. Gumagapang na lang mga kaibigan. Gagawin siya isang patay. At lalaban pa siya. Isa pa! Chansa! Sayang. Meron siyang vision dito si Queen of Pain, lalo na nandito yung mga kaya nga, sayang. Tama yung sinabi mo, pre. Dapat dininay na lang niya yung sarili niya Kaya naman niya Or, since alam naman niya may blink strike to si Queen of Pain, hinitayin mo na niya mag-blink sa blind spot, sa kanya yung Sprout para may vision. Tama. Ginamit niya dapat yung Sprout not to lockdown Kai, kundi para sa vision. Siguro sa tingin niya, hindi pa naglalagay dito ng pero hindi naman sa hindi pa naglalagay. Feeling ko lang akala niya na nagamit na niya yung yun. blink. Pero may Miracle mga kaibigan, binabadya dito. Jesse Vash tinamaan ng Torre. He will be killed by the Radiant. Walang umamin. Sino pumatay? Si Lubi mga kaibigan tumutulong pero meron niyang Cold Embrace. Nakakalimot niya. Kuku. Yan nangyari sa'yo. Normal pa niya dito. Pero hindi, umikot na ako. Nagkamali nga na pinutol na puno mga kaibigan. Miracle, one more hit! One more hit! Casual!
magandang galawan na pinapakita nandito na Mineski mga kaibigan. But still, nice try from Fuku na siguro na ano lang yun eh. Kumbaga naparami yung creeps eh. Pansinin mo naman. Kaya Pero, wala eh. Pero ang feeling ko kailangan gawin ng Mineski dito, huwag sila masyado magpadala sa bugso ng damdamin nila. Kundi mag-chill lang sila. Chill lang, oo. Actually, Nature's Prophet should just hold this lane. Ayun, pero namatay niya! Kukupalat! Niya! Boom! Diskarte! So, yun pala ang plano ni Kukupalat mga kaibigan. Baiting him to go home and running him low. Grabe! Tingnan mo naman mga kaibigan, dalawang Nal talisman at mukhang upusuki ng Nals. Paano bibili ng Nals? Ano yan, Kuya Denki? Buy one, take one. Oo nga. Nakakuha ng sale dito nga. Sa bagay, 2016 na, di ba? Nyari sa mundo. Extra swag. Oo. Double Nals mga kaibigan. Very much, kumaga parang, nag-evolve lang kasi yung item progression ni Nature's Prophet. I remember back then, nirush yung Hand of Midas. Tapos sabi ni Admiral Bulldog, unahin nyo muna yung face boot. Face boot. Ano gusto ko sa'yo eh. I remember that. Face boots first before Midas. Kasi mas effective siya against farming. Nung nagkaroon ng panibagong build, nung nauso na yung blade mail, una muna double nuts pinto blade. Pero uli si Miracle Jules, rotating ito na sila. Miracle umiikot pero aabutan ka ng right click. Lubi-lubi, asa ka best, pinabalik pa! Bugin! Mineski fighting mga kaibigan, look at that. Pero namatay na naman si Raging Potato. Oh no. So ayun nga sa sinasabi ko nga kanina, medyo alangan ako pag nagsusus dito si Raging Potato kasi namamatay siya eh. Kailangan lang niya maging chill. At saka mahirap din yung linya. Right now, Kai has transitioned into the safe lane. Jungling na po si FD Cal. So that kind of rotations, you don't see that very often para sa Pilipino, di ba? So, is it safe to say na magiging position, mag-iibang position nito o mag-support pa rin? Hindi, feeling ko magpalit position na to. Pero, ako, gumamit na kagad mga kaibigan ng RP, Hadouken, galit nila dito kay Jules mga kaibigan. Natanggal yung ipin sa kaka-reverse. Ayun, nagrata si Jules mga kaibigan. Nice play from Raging Rat. Raging Potato mga kaibigan. At DK, ikaw, Winter Wyvern ka lang. I'm a real dragon. Dragon din ako! Nice play kami from Rior mga kaibigan. DK ni Rior. Hindi na kailangan mag-transform mga kaibigan. Dahil dito yung uso. At saka tama yung tinitipid niya. Ang dito, parang pinaka-tactic may pinabalik dito. Ayan, umiikot na lang siya dito. Tumitipi out si Coco Palad. Aabot pa. Hindi, sayang. Pero ito, sabi nga si Dragon Knight, sa hindi nakakalam, bago siya naging Dragon Knight, siya Dragon Slayer. Tama. So, tutumba talaga si Winter Wyvern. Kaya nga. At saka may nabalitaan ako dito, ayon sa aming sources, lamang na po ang Extremist. Ayon sa bali-balita, at mukhang totoo nga ang sinabi ni Jules na nag-PM sa kanya, yung mga tropa na ito. Vacuum, ready mo din, kickatan mo! Hindi, si Jules na lang. Sa pakal, may mana siya dito si Jules. Support lang yan, huwag kang mag-alala, wala. Hindi ka na. Pero ito, nagbe-bait pa doon si Kuku actually. Gusto pa niyang mag-TV sana, pero tama yung ginawa niya doon. Tama yung ginawa niya. Kumbaga parang parang Cywar lang. Cywar game. Ito. Gugoban nila mga kaibigan. Pinagyan na lupit. Oy! Nagtulak! Pero walang RP yan! Dragon form! Ito na si Green Dragon! Ito na ang Dragon Slayer na naging Dragon dahil sa curse ni Slyrak, mga kaibigan. Pero wala. Iba pa rin ang tower. Medyo naagahan ata siya dito ng Dragon Form. I think he should have seen the Dragon Form. For pushing at si Kukupat, masyadong maasim. Patay! Ay, sayang! Rat would clean up the mess that Kuku made, mga kaibigan. You can't run from heaven. At ngayon, pwede pang buga. 3 seconds to go. 2, 1. Joke lang. So yun po mga kaibigan, nagkakasagutan dito. First departure and Gigabyte Mineski, pantay ang score. 9-9 or 9-8-9 Studios ang nangyayari dito. Easy lang tayo mga kaibigan. Ako po. So ito naman sabi ko, palaganapin nyo na ang mga hashtags natin. Hashtag Laban Pinas. At hashtag Laban Extremist. At saka Minis. Yung kalimutan. Baka kakasupport naman sa Extremist, matalo tuloy yung Mineski dito. Wala. Yes. Ano kung pwede, wala ka bang tiwala. Nakita mo naman, Roshan Stick, easy peasy. So, tiwala tayo sa Mineski dito mga kaibigan. So, kapit lang sa inyo mga brief na nagsisilaw na, joke lang. Grabe dito, Jules mga kaibigan, securing that early Medallion of Courage. So, meron siyang malakas-lakas na minus armor versus Roshan. Yung wave of terror. Obviously, yun yung sinasabi ko nga, na meron siyang dito, meron na siyang medallion, meron pang terror.
Tremendous minus action. Exactly. Ayan, konting chipoy pa mamatay na si Roshan, and this is perfect for Gigabyte Mineski. Kailangan nila dito ng dagdag na pera. Wala silang ngayong BH. Oo. Wala silang co-control sa economy para sa kanila this game. Pero tingnan natin, Zeus taking kills. So, tingin ko makokontrol naman yung economy. And DK nga pala, DK and Zeus is in the lead. Oo, 4-3, 4-2 respectively. Ryoha, Sigawa, no obvious items as of yet. Pero to, Dragon Form is Tanini, patay dito si Kalbuhal. So, wala nang magagawa din. Pero tingnan natin dito. Ay, pwede siyang tulungan. Sigaw! Ouch! Ang laki ng bawas! Ang laki ng bawas! Dalawang patay! Saktong-sakto ang dating ng first departure. So, ginamit na ng FD dito yung kanilang wall, yung kanilang China wall para lang mabuhay. Pero yung Great Wall of China. Ginamit pa rin yung Wrath of Nature nito, yung Wrath nito ni Zeus to clean up the mess. And funny because hindi ginamit ni Wedding Crush ang kanyang RP, pero at least nakita dito ng Mineski na may Blink Dagger na si Magnus. Yun ang good side nito sa Mineski. So, they will be very careful now in terms of clashing, lalo na nakita na nila na meron ng Blink Dagger to si kaya nga sabi dito ni Pukenkay 19, Boss Denki, pabati naman kami dito sa Hail, Kingdom of Saudi Arabia. Nanonood kami ngayon ng laban ng Mineski DY. Maraming salamat sa panonood kasi feeling ko dahil nanood kayo, siswertihin na ang Mineski ngayon. Mukhang makokontra nyo yung malas namin kayo din. Saka, yun lagay nyo na rin yung mga hashtags. Huwag nyo kalimutan yung hashtags natin, laban Pinas, laban Mineski, laban Extremist, kasi habang may buhay, may pag-asa, nag-smoke mag-isa si Wedding Crush. So, I think, gusto pero nakita ng Trey at mga kaibigan, King Boo. Ayan, medyo delegates pa rin sila dito. Siguro nag-smoke lang siya dito for a chance na makapag-ano sana. Naitulak ang dragon! Pakunat niya, vacuum. Ito wala lang swap mula kay Jules. Magpapakaman rin siya pero namatay din ang swing up niya. Medyo malas ng konti. Tatakbo na ba dito? Si Jules, habulin siya ni Kalimot. Ayun, Winter's Curse nga lang ginamit para kay Reggie Patatas, pero hindi ito mamamatay dito. Medyo pahirap ang laban mga kaibigan. Kidlat ngayon. So palitan lang dito. Ngayon nag-blink in pa dito. Yati ko ulti kidlat mga kaibigan. Ginamit na lahat ng kidlat na baterya. Lahat ginamit na meron doon. May Aegis pa. Para kay Aegis. Potato ulti! Ulti gamit na pala. Pinabalik. Pero RP, oh no! Mga kaibigan, pero atakbo, magpapatin lang siya sa neutral siguro. Out na ba to? 26 times for the second TP. For second teleportation, sigaw na lang. Pero sakto yung ikot mga kaibigan. Pero alam mo na nangyari sa'yo. I'll clean up the mess. So, Raging Patatas doing the work here mga kaibigan, cleaning up all those messes or all those kills na sana makakatakas yung F dito pero hindi pinapayagan. Kaya syempre, yun naman ang gamit talaga ni Zeus dito. Kailangan niya yung burst power. Oy, pinabati sa'yo, Kebs. Uy, Spencer's Kebs, babati naman daw si Rem Salcedo ng Pinas. Kamusta natin mga tropa ko yan? Talaga. Mga Spencer, kaso di ko alam kung sino yung Spencer's pero pinapabati niya yung tropa ko si Rem. So, babati daw. Siya yun, si Rems yan, malamang. Siguro nga. Shoutouts nga pala sa mga kaibigan ko sa playdota.com. Salamat sa nagregalo sa akin ng Honey Pop at salamat sa mga lagi naghahanap sa akin sa forums na yan. Nakakamiss na rin, parang problema masyado na akong busy. Ayan. Natutuwa ako paring Bidrap kasi after 4 years parang naaalala pa rin yung legacy ko sa playdota.com. Legacy kuno ng aking pangtotrol. Hindi ka pa pag mga strong player talaga ganun. Ganun ba yun? Huwag ka magkala Ball Zendex, naalala namin yung legacy. Ang legacy ni Zendex mga kaibigan. Kung walang Zendex, walang StarCraft 2 sa Pilipinas. Tandaan nyo yan. Kasi di man na-develop yung StarCraft 2 Wala nga ngayon. Wala nga ngayon. Hindi naman, alam mo, ang kasalanan dito ng StarCraft 2, ng Blizzard, kasi hindi ka nila hinire. Kumbaga. Okay lang. Hindi ka walan. Uy! Joke lang. Joke lang. Patay ka mamaya. Sleeper hole. Oy! Nakita mo yun? Ether Lens now finished para kay Zeus with the Yule Scepter para medyo cute ng konti. Actually, maganda yan. Applicable yung Yule Scepter at Ether Lens ito para kay... Pero tingnan natin, I think
Ini something dagger for mobility. Yun. Booking. Datranas to, pinabalik na lang daw muna. And we are seeing the synergy with Zeus and Disruptor. Oh my God. Binutas niya dito. Pinipatay si Kalbuhay dito. Patay si Kalbuhal, mga kaibigan. At panahon na para mag-push rino ang Mineski. Dragon Form. It's time. Hindi na daw kailangan. Hindi na kailangan. Mas masakit yung ano ko dito, yung palo ng espada. Oo. Inadaan na lang daw dito, mga kaibigan, sa saktong right mula kay Rio. At sabi dito, pa-baby masyado tong extremist. Easy ka lang. Change roster Mineski ito. Hindi naman siguro. Hindi ba't kailangan mag-change roster? Nakikita nyo ba kung gaano katagal mag-build ng isang chemistry na isang... At saka nakikita ko naman sobrang solid ang Mineski. Wala namang patapon halos eh. May Wata player, pero walang patapon. Wata player? Yung Wata player. Sabi to ni Nike, Pogi, Boss Binrab, and Denk, nabitin. Pabati, Mick Mariano. Hello sa'yo. Hello. Ay, sabi ni Black Yapes daw, boss, pabati naman si Joe Marie Iliana siguro. Hello sa inyo. Yan, shoutouts daw sa Jeddah, Saudi. Dami nyo fans dito. Sana makita ko yan. Sana makita namin kayo. Luwas-luwas din. Oo. Pero anyway, mga kaibigan, the score is now 13-13. Ako po, napakaswerte ng kanilang number. 13. Kuya Denki, binabalitaan din nila tayo dito. Sila ba nagbabalita sa atin na nakakaya? Sabi nito ni Mimi, may pag-asa pa rin extremist rat ni Tiny. Pero wala silang dito, walang wish. Nakita ko yung draft ng extremist. Unfortunately, the game that they need, the wish, doon tuloy wala. So tingnan natin ito. What the? Nag-selfie, mga kaibigan. RP sa lupa, patay ang mikrobyo. Namatay si mikrobyo. Pira ko nangati lang si Magnus yung kape. Siguro. Na-irritate lang. Siguro nauto siya, may nagsabi, press R to dance. Di ba? Oh my gosh! Nag-dance nga. Yung sarili niya. Kumbaga, nag-dance sa mismo. Dito, ayun, nakita nila yung mga team reaction coming here from FD. So, nag-bail muna dito si Kuku. Tingin ko, maghahanap na ibang lane na mapaparm yan. Ito may mga mushroom lane. Ngayon na si The Last of Us. Si The Last of Us yung mga nasa pizza. Sabog ang TLO. Pero gusto ko makita dito yung Ops, wala ka na po! Wala ka na RP! Blinkin mo lang yan! Sige, go nyo lang mga kaibigan. Ito na, Miracle. Ayun, nagpipresenta. Pero problema nito, Rio, wala masyadong damage. Pinabalik! Oo. Inikutan nga lang. Na-excite na ako eh. Pero to, okay lang yan. Ito na, dalawang dragon pagkailangan mga kaibigan. Ayun nga lang nakapag-congrats yung gaming dito. Sigawan si Rio, and Rio is dead. Pero may kidlat para mag-cancel ng atake, but Shadow Strike would still pop. At ngayon, Mineski is on the run. Tatakbo sila. Na-cancel yung TP! Na-cancel yung TP! Go lang daw! Nagpakita! Go lang! Patay! Si Kai! At namatay din sa sideline dito. Nako, Diyos mo. Masyadong disaster ang nangyari doon. Masyado siguro sila nag-over. Siguro nag-ano sila eh. Nakampani sila na mapapabalik sana nila ito sa Miracle, pero hindi. Hindi rin eh. Nung gumaw na yung FD, natakot sila kasi ako sila may RP, si Wedding Crasher. Hindi, yun isa pa. Pero kung nakita lang sana nila, yun nakikita lang, pero hindi. Talaga, we are casters and we are players. So, ayun. Tsaka nangyari dito mga kaibigan, wala, na-cancel ni Zeus yung kanyang TP. Pero sabi ni Sina nga, go na lang natin to. Kukupal can still go, push. Yung nakagandahan dito, Nature's Prophet and DK, pag pinagsama mo yung dalawang yan, sobrang lakas mag-push ng power, pushing power nito. Mahirap-hirap pigilan eh. So, Nature's Prophet is a good pick here coming in from Mineski, lalo na nai-scatter ng Nature's Prophet yung mga heroes ng FD. So, kailangan nila kasi mag-relegate ng at least isang hero eh, para kung hindi nila mas may makakapag-speed push nga dito. Yung mga kuya natin, kung sobrang baba yung matansya. Yan, okay na yan. Yan. So, tiyan. Si Kuku tumatakbo mga kaibigan. Oh no. Nagpakidlat, 6 seconds to go. Nagpapuno dito mga kaibigan. Alam niya na siguro yung kamatayan. Yung courier! Pero go! mabilis maglakad. Tatakbo pa siya. Liligo! Inormal na lang niya. Oh my god. Wait, cargo word siya. Namatay niya. Namatay pa siya. Magkano naman? Yun, 1-2. Oh. 1-2. So, magkano kinita nilang lahat mamay. Hindi pala makikita yun. Pero tigi-isa yun. Lahat sila may nakuha, may napala. Is maganda yung kaso na namatay siya. Pero, still as a nice try, siguro ito yung na-over siya. Ay, yun! Susrat mga kaibigan. Just easy lang. Tingnan natin dito kung anong plano ng Mineski. At least, ang gusto ko lang sa side dito ng Mineski is isa na lang yung tier 2.
which is yung nasa middle. Tas, open na si Roshan, of course. Oy, ito may tier 2 pa dito. Ayun, pero malayo siya sa Roshan. Oo nga naman. Oo nga, tama. Oo, sige. For Roshan's sake, wala yung mga pangtibihan ng first departure dito, which is actually a good asset. And with the wards being employed by Minesi, they can spot any smoke gang attempts or smoke into Roshan moves mula sa FD. Yan, speaking, lalo na nakita nyo naman at ilang minute pa lang nadali na nila sa Roshan. So, easy Roshan na naman to para sa sa Mineski. So, anong kailangan pagkatapos nito? Should they try to make it to tier 2 din? Or should they just hold on and just farm? Siguro kailangan kong ayusin yung microphone ko muna. Nangangalay na yung leg ko. Galang mo. Unat na muna. Ayan, okay na. Nakakangalay yung aking pwesto. So ayan, hindi nga sinabi ko, akala ko, stay for farming wala sa hindi. Tama nga naman na hindi nila dapat matagal ito. Ay, perfect initiation! Oh my God! Napaka-perfect na mga kaibigan. Oh no! Hindi magkagatawa sa Minesi mga kaibigan. Juggernaut building that BKB. Oh no, and wall! Nakapag-TV. Oh no, that Winter's Curse. Tsaka pagtripan, clicking in ang first departure moving forward. Patay dito si Zeus Mariosef, nag-ulti na lang. Try this best to at least kill one. Hindi kakalahating issue ng FD, pero ang problema, patay po ang Mineki dito na kumpo. Naubos po sila dito mga kaibigan. Buti na lang nakapag-bail out pa dito si Jules, pero that doesn't matter. Apat sa Mineski ang nagurog. That vacuum reverse mga kaibigan. Grabe, magpagka mag-online kapag lagi mong hindi ko ba na-offline? Hindi ko lang. Sorry. Nag-PM may gali, so pasensya na. Ay, ma'am. Grabe yung ginagawa dito ng Juggernaut ng first departure. Perfect timing ng kanilang initiation. They have vacuum into RP. Ano si Coco Pan, mami? Ano bang item nyo dito? Wala. Ano pa lang, Hand of Might. Sasabihin mo dyan sa fan mo, huwag masyadong mag-PPM. Wala, so kasi nga na sa mga viewers na makaintindi sana na pag nagkakas tayo, syempre focus tayo dito sa siguro hindi niya alam yun, diba? Sabog dito mga kaibigan si Junsilicious. My goodness, kidlat pa. Naku, isi-yan lang natin dito Mineski, lalo na naku, na-vacuum pa dito si Dumasok, pero hindi, kampante siya dito dahil sa tier 2 siya dito ng mga kampi niya. Isang TV lang, pero yun, static store, pero nakaikot yan, pero DK, kaya may BKB wala na to, wala silang magagawa kundi mataga sila tating sa apat, tinatulak ko pabalik. Si Rijing Patatas, Miracle killing Rio. Wala siyang ulti, 2 seconds, 1 second, hindi mo na makitaw. Hindi mo umabot. At yung Yule Scepter siguro kung napap naman niya yun. 2 seconds, sayang. Grabe, Wedding Crash, godlike right now, 9-0-4. Super performance coming into first departure's way. Miracle binabasa ni Wedding Crash ng kanyang Empower para mas malaki yung damage plus AoE, so he doesn't need that much items in terms of AoE. Kaya nga siya there, this Juggernaut or Miracle is just building for defensive items. That BKB is really a good pick-off, especially yung Mineski, halos nagre-rely sila in terms of magic or burst. Kaya nga, mukhang mapapaaga ang aking bakasyon dito. Kung akong sakasakali, pahinga-pahinga din pag may time. Yun yung kagandahan dito. Yun ang nakikita kong silver lining, pero mahirap talaga mga kaibigan. Ayan, Kuya Denki, tiwala lang. May puso ka, diba? Siyempre, may tiwala tayo dito mga kaibigan. Pero problema, you have to see what's happening right now. First departure, just dropping the literal bombs on Mineski's faces. Ang hirap mag-sway kapag pinipitas-pitas ka lang. You can never discount the power of FD's initiation. Kumintat sila dito, papunta nila ata si Lubi-Lubi. Tingnan natin, nagpinala dito. Vacuum into wall, and here comes the RP. Look at that, first departure mga kaibigan. Sobrang linis at sobrang pulido. Akala ko sa panaginip lang pwedeng mangyari yung vacuum reverse na yun. Pero, perfectly executed by first departure mga kaibigan.
Yan ang level ng Dota na kailangan nating maabot. Miracle and Company ito mga kaibigan, showing you how it's done. They actually make it look too easy. So easy. Vacuum into RP. Na talaga nga namang mapapailing ka na lang. Always killing two guys. Giving first departure those opportunities to push. Unlike Mineski na ngayon nahihirapan, they have the pushing lineup but they cannot actually commit. Grabe ang ginagawa dito ng first departure, pero like what we've said, hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. Sabi nga natin, habang may buhay, may namamatay. Siyempre, life goes on and death goes on as well. Kaya nga, death goes on. Alam mo, yun naman yung pinakamatagal na long time na mag-shota, si Life at saka si Death. Since the beginning of time, sila na yung magkakilala. Kasi imagine mo, si Life, lagi niyang niregaluhan si Death. Diba? Death naman, tanggap lang na tanggap ng... Si Death, masyadong one-sided lang. Isa lang yung nagbibigay. Hindi yun nga kaya nga ang Life daw sobrang selfless kasi lagi siyang nagbibigay from the beginning mula sa kanya, ibibigay niya kay Death. Sa huli laging papunta kay Death. Si Death tanggap lang. Si Death tatanggapin niya. That's with that, a start of new life. So, mamaya tayo mag-existentialist tuloy na tayo. Anyari, napakalalim na natin mga kaibigan. Junes pa daw. Mike pa! Oo. Naku. Shoutout nga pala kay Junes to go. Shoutout din sa mga kasama namin. Kay Naisa, kay Kenny Powers, kay Leggy, kay Mr. Zente, at kay Boss Juno. Si Boss Juno. I don't know yan. Mga boss, ito po ba yung bagong update ng Dota 2 Team pa kasi ako nakakapag-open slow connection Alin yung bagong update? Napakadaming bagong update. Baka yung bagong mapa na sinasabi niya yung mga redesign yung mapa. Ito yung galing sa compendium po ito. Kami, alam mo naman kami dito, maraming pera. Wala kami paglagay ng pera kaya bumili na kami ng compendium. Wala Hindi na kasi doon sa wallet ko So, Luka na to doon Katsu Gaming pero nakapag-ghost after. Tingnan natin dito, sakto sa duration! Grabe, nakita mo baited BKB last Naton Katsu baited. Pinabalik pa Umigot. Grabe na yun si Miracle, Galing ni Miracle, nakita mo na gano'n si Ama Kakeru Ryuno Hiromeki. Pero problema, yung kalaban niya, Shaman King Kita mo yung mga reference ko din yung mga kaibigan. Kompletong-kompleto. Ama Kakeru Hiromeki. O, diyan mo? Hindi niya alam, Hindi, Hindi na nabutan kasi ng mga viewers natin ata tsaka ng mga kasama ko dito yung Samurai X. Ang nakita lang nila yung movie. Eto mamaya Jules! Eto na naman po mga kaibigan, Shaman King na naman, tatakbo na siya dito. Wala maitutulong ang Shaman King mo dahil tumatagos sa kabilang dimension itong script niya. Oo nga, parang espada ni Alfred. Dimension sword. Okay, let's anime. Anime pa, sir. Pero grabe talaga mga kaibigan, yung Mineski dito, still trying to farm. Anime reference pa. So, farm dito ang Mineski, samantalang first departure. I think they're pretty much set. Tingnan mo, brown boots pa rin brown boots pero blinking din natin. Jules! Jules. Sabo! Oh my gosh. Tama naman, namatay pati yung mga gremlins niya, mga kaibigan. Lusaw talaga. Kinain ng lupa yung mga dahon na nalagas. Partida kanina si Kai. Support yan kanina. Imagine mo Aghanim Scepter, support. Hindi, safe lane Darkseer into jungle, tapos nag-rotate si Kai. Galing kaninang office, ngayon nag-i-stream na. Nag-i-streamers na. Parang lang. Kaya tumami, no ID, no entry, pero problema kami nakita dito ng daanan. Naka siya, beat card, naka siya yung first entry. First entry. Oops, pumasok! Wala lang, joke lang pala mga kaibigan. Uy! Tama ba nakita ko? Tama! 5 of Insight! Welcome to 2016! First 5 of Insight of the year 2016. Oh my god. Pero para sa akin, it's still applicable lalo na Actually, yung pipe since 2015 di na ginamit Kasi may Glamour Cape naman Manor pipe. Siguro pa-cute lang. Pero mamaya na-courage po dito. Nag-Tauro dito. Walang tinamaan. Hindi tinamban na wala. Vacuum into cancelled RP. Swap Arena pero mamamatay pa rin yata sa dito. Tignan natin. Oh no! Rat! Lagi na lang to! Massacre! Oh my GG! GG's gone and the hope of Mineski or the Filipinos
join the Shanghai Major Playoffs is gone. We are officially road to Lumpia, mga kaibigan. So, pero ito lang ang masasabi ko. Nice game pa rin sa dalawang kupunan, lalo na sa first game. Congratulations in advancing. Advance na ba sila? Kaya nga walang sisihan, di ba? Si Jules kasi Congrats. Yeah. Pero grabe po mga kaibigan. Oo. Nagulat ako dun, ha. Actually, na siya kami. Pero yun talaga ang buhay. Oy, siya, screenshot. Screenshot. Picture, ayun. Ayun. Ikaw, hindi ka nasama sa picture. Yan sa'yo. Ba't ka nagtatago? Pero yun mga kaibigan, tama yung sinabi ni, I agree with Hero 17. Outplayed po dito yung Mineski. The thing is, wala silang pangontra sa initiation ng Mineski. Ay, ng Mineski, ng FD. Ang ginawa ng Mineski, gusto nilang mag-push. Ang problema, i-clash namin kayo. Oo, yun. Actually, yung line-up dito, tapos na. Yung line-up dito ng first departure is clash-oriented din talaga. Actually, akala ko hindi na magiging effective dito yung Winter Wyvern. Pero yun pa rin, pinapakita pa rin na kahit sabihin mong ni-nerf na yung hero, na-hold pa rin niya yung kailangan niya. Kaya nga. Hindi naman siya hindi naman walking ulti si Winter Wyvern eh. Meron pa siyang 3 skills na sobrang ganda. OP. At natutuwa ako sa sakong dating nito ni Chairman Mr. Jobert. Jobert. Dumating sila ng Jobert, sabi ni Kuya Jobert, wala na. Tapos na eh. Tapos na eh. Sakto dating din. Tapos ito pa, Kuya Denki. Props to that Darkseer and that Magnus. Oo. Iba. My Iba God. yung laro ni It's the dream. Ni Kalbuhal at saka ni Wedding Crush. And Wedding Crush actually, hindi ko siya kilala. Alam ko ang FD, pero hindi ko kilalang player si Wedding Crush. Baka nagpalit lang siya siguro ng pangalan. Pangalan lang siguro. Oo, yun lang siguro. Kaya batak na eh. Ano? Talaga dating CSW si Wedding Crush. Oh. So, Aussie to. Aussie. Aussie to? Cry everything. Australian? Oh. Okay, sa bagay magkalapit lang naman eh, di ba? Australia ito, Singapore ito. Hindi, joke lang. Malayo sila. Malayo eh. Kung ang ng world map, itupi mo sa gitna, magkalapit na yung Australia at Singapore. Itupi mo yeah. Di, hawa kami Australia, hawa kami Singapore. Biglang, So, malayo man, malapit din. Diba? Kapatid ni Denki si Marlon. Alam mo, kapatid ko yun, hindi aabot, hindi magiging #5 yun. Yun, sa pasalamat siya. sigurado ako mga Backstreet Boys ang dating nun. Kaso hindi. Pag, alam ba, sabihin niya, kuya, alam ba, kuya, kapatid ko siya. Kuya, gusto kong maging #5. Bebembotin ko yung kaagad. Bebembot? Oo. Bembot agad. Pero mga kaibigan, paano na ang Pinas? May pag-asa pa ba? Siguro iboto nyo si Duterte. Di ba yung sasabi nila? Change is coming. Oo. Kaya guys, ang nangyari nga lang kasi dito sa Mineski, winter is coming. Winter. Hindi actually kasi hindi talaga yung Pilipinas sa winter eh. Hindi sila Hindi sila updated. Pero mga kaibigan, babati na lang tayo. Boss, babati naman din sa Vancouver bago matulog pero nice game sa Mineski. Ano gusto ko sa'yo? Sabi ni Luis Galgana, kasalanan ni Alma Moreno to. Hindi. Actually, nagdasal si Alma Moreno. Hindi, binandi nga nila si Alma Moreno. Binan si Alma Moreno, hindi nakasali si Auntie May. Sayang. Actually, open yun for Mineski, pero hindi. Pero ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Sabi nito ni Nike Pogi, pabati lang po kay Mick Mariano. Ayan. Connected ba kayo sa Mineski X o ginaya lang yung name? Ako, personally, hindi siya konektado sa akin kasi wala akong kapatid doon or kamag-anak. Baka kamag-anak mo si Mineski X. Uncle ko yun. Hindi, ano ba yun? Ang Mineski X po mga kaibigan ay aming brother team ng Mineski. It's sponsored, it's bearing the Mineski name and the manager is Mr. Kenchi Yap, kung sino po ang CEO. Ay, hindi naman, siya yung parang pinaka-manager sa Malaysian branch ng Mineski. So, that's our brother. Kung naghahanap kayo ng relationship ng Mineski and I would like to clarify na hindi naman kami ganun kadikit. Baka sabihin nyo, porkit Mineski, si Kuya Denki mo, automatic connected ako sa team. Hindi po. Tropa ko na sila, Jules. Hindi. Ang Mineski po, ako tropa ko. Sorry sa'yo. Hindi, tropa natin sila na. Pero kumbaga yung tipong close na close. Close na close ba kayo? Close as in, best. Kaya na tawag si best. Hindi ko alam kasi minamanyak ako. Minamanyak ka ba ako, best na yun? Yari tayo dyan. Pero nga, gusto ko lang i-clarify na Mineski Corporation is composed of, I think, 4 na hatian. Yung mismong computer shops. Infinity? Oo, yung MET na hati-hati pa. Tapos, durug-durug ba? Fire Nation. Pero basta, siya, kumbaga parang hindi siya iisa lang. Ang MET, hati pa yung Mineski.net, Mineski TV, Minenki. Yun, naalala ko na yung 3. But
ko nakalimutan yung isa. Yung team mismo. Oo. Nangyari sa akin. So, Mineski yung computer shop na franchise. Yung Mineski Events team, which handles the events. And then, yun yung Mineski na pro team, which is composed of several teams, groups. Mineski LOL, Mineski Dota. So, hindi po kami directly na magkakadikit. Hindi po kami nasa isang poder lang. May mga iba. Kina-clarify ko lang Kasi, pag natatalo Mineski, pini-PM ako eh. Parang kasalanan ko lahat eh. Easy lang kayo. Diba? May bimbo. May bimbo. Ay, bimbo. Ayos ka, bimbo. Kasi pinapagalitan kami ng viewers dito. Ang hindi tayo mayroon nasa may malayong kabihasnan. Nasa malayong kabihasnan. At magkakaiba po kami ng opisina. In fact, yung isa ay nasa Office 1. Yung isa ay nasa Office 2. Kami po yung nasa Dubai ngayon. Hindi, joke lang. Oo. Yung isa nasa Tuguegarao Farmers. Tuguegarao Farmers, oo. Pero yan, batiin na lang natin mga sinasabi dito mga kaibigan. Ano tong sinasabi? Kuya Denki, batiin mo ako. Walang problema. Batiin mo daw. Baka bigla kang kiligin. Bakit na, Kuya, si Robert Kim Elima, siguro yung pangalan mo. Tama ba yan? Batiin nyo na lang po, please, ang ES ng Imus. Salamat. Sad. Talo tayo, bros. ES ng Imus. Basahin mo. April Lalalab. Boss Denki, pa-accept mo. Ang gwapo mo. Ayan. Mamaya, tingnan natin kung ma-accept ito sa FB. Challenge natin yan. Kailan po magkakasila Kuya Lon at Duno? Feeling ko wala na. Wala na. I-clarify ko lang, si Lon ngayon ay maraming meetings. Si Duno po ay nasa Bacolod for franchising issues. Franchising concerns. Supposedly ako, meron akong report sa HQ ng ESL. Kaya nag-uusap na kami, mag-solo ka sa dapat. Mag-solo ka sa ako, pero yun nga. Yan natin kung matutuloy pa. Kumaga, silver lining, wala na. Silver lining boy yun? Hindi, kumaga parang you have to look at the bright side. Pati makapagpahinga na. Pabati daw kay Shishio Makoto. Binabati ko nga pala yung girlfriend ko, hello. Ako din. Oy, pasusunduin kita. Kaya nga, shouts nga pala sa girlfriend ko, hello. Tsaka kay Bianca Yao, hello din. Hello kay Eliza Taylor, hello. Si Bianca Yao ba yung jowa? Issue. Hindi, joke lang. Paano pa bilang inabangan sa labas itong mga to? Basta, alam niya. Sabi dito, Lon and Trike, labas nyo na. Si Lon nga po ay nasa meeting. Si Trike nasa mali. Lilinawin ko lang yun. Okay? Sabi nito, tropa ko to, Arbo na share idol bin. Hindi mo idol to. Magkalaban tayo si Lebron kay. Mayos ka. Ano bang nakalagay sa t-shirt mo? Kevin Durante. I'm a huge fan. Ni Carl Durante. I'm a huge fan of Kevin Durant. Boss Denki, may laro pa po ba TNC? Ewan ko kung mag-ano pa sila, may laban pa sila. Ewan ko, baka mag-pub na lang sila. Boss Denki, laglag na ba tayo? Ako, hindi pa ako laglag. Tayo laki Ako, di pa ako laglag. Pero yung Mineski po, mga kaibigan, and all Filipino teams are now down the drain, unfortunately. And the current participants, or the ones who are going to the playoffs, are Team Taring from Malaysia, and first departure from Singapore. Congratulations sa dalawa. Congratulations. Saka, kung hindi man pumasok yung Pinoy, maging proud kayo kasi sila ang representative natin na CISO. Sila, ibaling nyo na sa kanila yung support. Ito, may nagsasabi dito, pakita daw natin yung standings ng team sa group ng Mineski. Ganito, pakita mo yung sa Mineski.net. Palagi nga, tapos ilagay na sa screen. Sige. Sakto. Hindi yan, yung standing nga. Yan. Yan yung standing. Yan po ang standing, mga kaibigan. Mukha namin. Imagine yung standing talaga. Pagpunta mo sa website ng Liquid Media, mukha natin yung lalabas. Mukha natin. Pero gusto ko mabasa na yung mga highlight na gagawin niya mamaya. Oo nga pala sa mga naghahanap kung magkakaroon tayo ng dito, ng kung may replace ba or VODs. Abangan nyo syempre sa nag-iisang esports YouTube channel natin sa youtube.com/user/MineskiTV. Kahit tanggalin nyo na yung user. youtube.com/MineskiTV. Andun i-upload namin yung mga VODs ng Shanghai Major Seiya Qualifier. Abangan nyo lang kasi hindi naman agad-agad na-upload yun. Ano naman yun, di ba? Anong tip yun? May tatanong si number 1 RTC fan gay. Boss Denki, laglag na ba Mineski? Nalaglag sa upuan. Laglag pati brief. Grabe mga kaibigan. Wasak. Kung tinatanong MMR mo, tatanong easy 2001. MMR ko, disaster. Ako din disaster. Nakakaiyak. Kumbaga parang may respeto ka sa akin pagkakita mo ng MMR ko. May MMR kasi mo. Wala ka na respeto. 4K lang kadiri. Bagay na ninyo ako. So, hindi po ako 5K. Hindi rin po ako 6K. Alam mo, pangarap ko rin ma-5K kahit yung top 100 lang. Ay, Diyos ko, ang hirap nun. Siguro wala ka ng kilay. Ilabas natin yung leaderboard. Sa doon yung tropa ko, ang pangalan niya Sad Life. Kasi lagi siyang nasa bottom.
Ang hirap, no? Ang hirap ba ng buhay doon? Gusto nga mapunta doon eh. Ayan, pasensya na, paring Dex, ganun talaga pag friendly kang tao, marami kang kaibigan. Pag maganda yung ugali mo, ganun yun. Oo. Kung doon si Miracle, gaya niya. Katulad ni Miracle, napakabuti ng ugali mga kaibigan. Shoutouts kay Alvin. Kay Alvin. Kay Alvin Miracle. Alvin Miracle. Sobrang bait. Basta. Saka sana gayahin nyo, tularan nyo, huwag kayo maging Pinoy pagdating sa MMR. Pag may nag-post, hintayin nyo man lang kahit 5 minutes. Kaya nga. Tsaka anyway, gusto ko palang sabihin na tawag dito, malaki na ang respeto ko sa Southeast Asian Dota base sa ginawa ni Miracle. And that opens up a lot of possibilities. Ito na ba mga kaibigan ng start na magbabago ng ugali ng mga Southeast Asian players since they have a very negative, kumaga parang tawag doon, image. Reputation. Hindi maganda reputation. So sana itong ginawa ni Miracle maging maging parang magbigay ng inspirasyon. Sana ma-MMK to. Sana ma-post sa lahat yung ginawang kabayanihan ni Miracle. At nanalo naman sila, so they deserve it. They pretty much deserve it. Wala naman nangyaring dayaan. And ito yung nag-iisang qualifier na para sa akin, this is personal for me, na hindi ako bitter. Natalo yung Mineski fair and square. Actually, tingnan mo nga, pinagbigyan pa nila, nahuli na nila. Kung sa mga hindi napanood, nahuli nila si Bimbo doon. Nag-post, di ba? Tapos sinabi nila, go, run! Oo. I've never seen that in my life. Run! Na-DC si Bimbo, hindi na makakonect dahil sa Valve issue. Bug sa sistema natin. Tapos nagka-ratbo na. Pero anong ginawa? Kahit sinasabi ng admin na i-unpause, hindi po pumayag si Miracle. Kumbaga si Miracle sabi niya, break the rules. Oo. Tapos nung tinakot na siya nung admin na pag hindi mo in-unpause, pati siya masasanction. In-unpause niya, tapos pinos niya ulit at sinabi niya gamitin niyo yung time ng FD sa pause, yung pause time ng FD. Hintayin natin tong Mineski. Okay lang. Tapos, nung in-unpause na, hindi inatake ng FD, si Bimbo, pinatakbo. Sabi nila, go run! Don't hurt you. Grabe. That sportsman-like behavior is very much welcome sa isang game na napaka-toxic ng community. Oo, di ba? Kasi pag sinabing si Dotto, kahit nga mismo yung mga ibang European sabi, si Dotto, Cancer Dotto, gano'n ang hirap mag-game. Kalipin natin yung mga Peruvians, konti lang. Tsaka mga Russians. Pero ito sa nangyari siguro ngayon, it's the start of something good para dito. Tingnan mo sinabi ito tinanong ni Dinks 17. Pinoy po ba si Miracle? May sumagot si Wetpacks. Bisaya si Miracle. Yan yung mga ugaling Pinoy. Taga Sambuanga daw. Diyan sa may kanto, sa may Apitong Boulevard. Alapit doon. Ayan. So, mga kaibigan, hanggang doon na lang po muna tayo at hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng isa pang kung magkakaroon pa ng cast. Sinag-usapan pa. Kasi, pakita natin yung standing. Hindi mo agad sinabi. Pakita natin yung standing, mga kaibigan, na yan po. Beautiful. Kita natin ngayon, mga kaibigan, na almost a chance for Mineski to go in. Ang problema, first departure would be the number 1 and Team Taring or 1-2-3 is the number 2 para sa Group A. Sa Group B naman, Fnatic and Mineski X ang dito nangunguna. Kumbaga parang kung meron tayong kakapitan, I guess we can bank on Fnatic's Pinoy player DJ and Mineski X very own Ninja Boogie na half Pinoy. Oo. So, tingnan natin dito. Kailan ba ang laban niya, Kuya Denki? Na may schedule ba tayo dyan? Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Kung ang Aldab nga na tamang panahon. Pero kung tatanungin niya kami kung yung pure Pinoy teams po, mga kaibigan, little to no chance na. We have no chance. Yun. Ito na yung final. Actually, yan yung sa round. Actually, may laban ba ang Execration versus, I don't know. Hindi natin alam, mga kaibigan. Malaman natin kung i-cover pa ba natin yan. Kasi personally, I have lots of things to do. And I'm not feeling so well. Kung hindi nyo naririnig. Pero abangan nyo na lang, mga kaibigan. Kasi mag-post tayo sa Mineski Events team ng susunod natin mga gagawin. Pero yun na nga, mga kaibigan. That's it for the match of Mineski versus First Departure. Congratulations to the qualifying teams, FD and Team Taring. Diba? Sana maganda yung representation nila. Actually, may papasok pang iba. Sana maging okay yung gagawin nila. Sabi nito ni Kikas Momoy, sana wag matibag ang lineup na may gigabyte nila. Abangan ko na lang kayo sa TI6. Sabi ko, yan! Hindi lang sa TI6 mo abangan. Abangan mo sa ESL1 Manila. ESL1 Manila. May ESL1 Manila pala. Representing Denki. Kailan nga yung schedule? April 23, 24? Patay. Siya mismo yung patay.
Patay! Patay. Dapat ano natin? Yun! Wow! Ayun! Pwede naman palang ganyan eh. Oh my God. Grabe! Oh my God. Production value. value. So, kitang-kita nyo po mga kaibigan, parang weather reporter. Oo. Dito sa may taas natin. Dito sa may taas natin. Dito sa taas natin. Oh, Dapat sa likod namin eh. Dapat may ano tayo dito. Ano tawag dito? Chroma key. Diba? Oh, yan ha. Next production natin. Ano ko. Kasi, yes! Sa Halo daw. Sa Halo. Sa Halo. Uy, tara na. Mag-Halo na rin ako. Mag-Halo na rin ako. Oh, professional streamer. Magkaka-chroma key na tayo. Oh Liliit ba sweldo ko nito? Doon ako pupunta lahat. Tingnan natin. Sorry na, Naisa. Sorry na. Ayaw na kami yung pag-anin. Gusto na tayong paalisin dito ni Naisa. Sige, magkapaan na kami. Tinataboy na naman. Tinataboy na tayo. Magastos daw tayo sa kuryente. So, ay mga kaibigan, that's it for us for our Pinoy coverage of the Shanghai Major. Congratulations to the qualifying teams and well played to our Pinoy teams na nagpakita ng kanilang gilas, pero medyo nagpakitang galis ang nangyari para sa kanila. And thank you guys sa lahat ng nagpakita ng suporta, hindi man sa literal na paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng mga hashtags na yan. Dahil, alam mo naman sa social media, may ganyan. Pag nag-post ka ng halimbawa, nagpalit ka ng profile picture, makakatulong ka sa mga may cancer. Diba? So, maraming salamat sa lahat na nagsuporta at nanood. My name is Denke from Mineski TV. Vinra from Mineski TV. And I would like to thank on behalf of Mineski TV, thank you for watching and patronizing the #1 esports channel dito sa Pilipinas. Goodbye, so long. See you guys sa mga susunod pang edisyon ng aming pagkakas. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. The #1 esports channel. The #1 esports channel. The #1 esports channel. #1 esports channel. #1 esports channel in the Philippines. Fantastico.
Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. Mineski TV. The #1 esports channel. The #1 esports channel. The #1 esports channel. #1 esports channel. #1 esports channel in the Philippines. Fantastico. So, yun nga pala, soloista na naman ang kuya mo dahil busy na si Kuya Denki sa mga nangyari kanina. Pero to, last game of this day. This is between execration and signature. So, soloista ang kuya nyo. So, ito, kakatapos lang nila mag-draft actually, sayang. Hindi nyo na nabuta. Pero ito, sige, let's go back to the ball game. So, ito, papakilala ko muna yung mga teams.
Sa Signature Trust, My Pro would be playing SF or Shadow Fiend. Si Faye Mao would be playing that Abaddon. Si AAB, sige pala natin Abba. Yan na lang natawag sa kanya. Abba would be playing Dusk. Tapos si Jab would be playing Jakiro. And Lakels, oh my god, look at that Raid King mga kaibigan. Sobrang gwapo ng Raid King sa mga mababait na viewers dyan. Gift nyo naman ako dyan. Tingnan nyo, napaka-pulido ng pagkakagawa ng set ng Raid King na to. So, pakilala naman natin itong Execution. Shanks would be playing an Arcana Zeus. Oh my golly. Kamukha ng Arcana ko sa ng Lightning ko. So, Vengeful Spirit would be played by RR. Bon Jovi, Silencer. Nando would be playing Ember Spirit, and last but not the least, the old man or the veteran player in this PH sa mga Okage, Kimo would be playing Slarder. So ito, nako, mukhang na early aggression dito si Kimo mga kaibigan. So, siyempre, iintay lang ng Slarder yan for now. So grabe hindi siya sumusuko dito kay Jab mga kaibigan. Talagang pinupush niya. Ayan, binububog na ng mga Crisito si Jab mga kaibigan. Tingnan natin dito mga pagkakita natin. Sobrang early pa dito para sa mga tayo. Pero grabe talaga yung raging tingnan natin na yung itsura. Wow. Sobrang astig. Promise. Pabalitan mo na lang ng immortal yung mga sobrang active. Pero tingnan natin dito. Mukhang mamamatay si Kimu dito. Pero hindi. Umiikot pa si Raid King dito para mapatay. Pero to, kaya na ata ng right click ni Jab to. Mukhang matade. Save. Meanwhile, tingnan natin yung baba. So, RR and Bon Jovi staying at the sideline. So, tingin ko hindi masyadong applicable itong line ito. Lalo na. At isa lang ang stunner. Si Ember Spirit, yes, meron siyang cheering case. But, si Faye Mao or si Abaddon dito, mag-play defensive lang to. At para masustain lang niya or hindi mamatay dito. Si Abba. Sa middle lane, how many times na ba ako nakalaban ng naka-Zeus ako at SF? So, ako lagi yung Zeus. Kasi nga meron ka lang. Pero yun nga, sa matchup na to, at the first at least 5 to 10 minutes, lamang ang Zeus. Pero pag nagdating ng 15 to 20 minutes, yun na yung nangyayari mga mid lane rotation. Doon na nagkakaiba eh. So, tingnan natin for now. Kasi mahihirapan talaga mag-farm dito. Pero yung tingnan na natin ito. Binibigyan pa nila ng space tong Shadow Fiend ni My Pro. Which is napaka-scary. Lalo na pag naiwan ng Shadow Fiend with enough farm and enough time to push. Lalo na napakabilis lang lumusaw ng clips ng Shadow Fiend. Pero ito, nice rotation. Hindi ko nakita, sorry, off-cam kill. Lalo na kasi napaka-aggressive dito ni Jakiro eh. Hindi maganda eh. So, pabati daw sabi ni I am the boss always. Pabati Kuya Binra. Yan, binabati namin. Sabi naman dito ni Destructure, kala ko dito to dahil sa mga sa mga nagtatanong kung paano ko nakuha tong map na to. Kasi account ko itong gamit ko. Nakuha ko to sa compendium. Sa mga nagtatanong pa rin hanggang ngayon. Sa mga bumili ng compendium ng TI5, sure meron kayo Desert Terrain na nandun sa may ano matawag doon? Sa mga reward. So, ayun. Wala pa naman aggression dito so far. Yung huling rotation lang ni Shanks ang magandang nangyari. Pero tingnan natin dito. SF talaga tingnan mo yan ang standard build ng Zeus, which is only one on Arc, yan, Arc Lightning, tama nga yung isip ko. So, isa lang ang Arc Lightning for creepings lang. Then, maxing out that Lightning Bolt and that static field that every time you use a skill, nagsha-shock ng nearby enemies. Ayun, look at that damage mga kaibigan. At ito pa si Kimo, nagro-rotate with that Mango. So ito mukhang madadali ata siya, pero hindi. Ang bilis, malusaw dito at mamamatay ba ata si Shax, pero hindi. Save. So napakapangit na rotation here coming from Execution mga kaibigan. Hindi mo talaga pwedeng i-underestimate ang power ng burst ng SF, lalo na kung naghahabol ka. Especially with those magic sticks nga pala. Nakakalimutan natin ito. Na yung magic sticks sa mga game changer to. Kahit late game nga lang, wala na. Kasi yan naman, hindi yun na matadagdag ng damage. Pero ito, isa sa mga late game changer, ang magic stick. Dahil nakakaligtas sa ganun. Yung pinakala mong patay na, bigla mag-click na magic stick, bigla ka madadali. So, ayun. Mukhang sayang rotation nito. Si Kimo kasi, para sa akin, nasanay na si Kimo
na yung support ganker as a Spirit Breaker, Bounty Hunter, yung mga ganong hero ng gagang. Siguro kaya siya napapagang dito, siguro nasa reflexes niya na dito na kailangan kong hindi. Kamgi mo, ka dito. Offlane ka dito, kailangan tis-tis ka sa lane hanggang sa makapag-blink dagger ka. Ganun ang role sa slata. Pero, bagay, pwede naman opportunity comes na pwede siyang naman. Why not? So, tingnan natin dito. Sa bottom lane, ayun, mukhang madadali pa ata si BAA dito. Kaso tingnan natin kung enough yung Arcane Curse dito. Pero mukhang enough nga. Nice play coming here from Jovin, mga kaibigan. Killing off that. At ito, sa wakas, nadali ni Kimu dito ang SF ni MyPro, mga kaibigan. So, nice. Nice rotation here coming from Zeus. Tuloy kung from Slardar. Lalo na nare-recommend ko ba sana siya. Pero sa bagay, ito na. Baka mahihirapan na sila dito pero wala. Grabe ba? Isang lightning bolt nga lang naman yung apoting nun. Isa, magkukuldown na konti na lang at ito pa. Well, sana hindi lang maging casualty dito si Shanks, mga kaibigan. Hindi. Sobrang naman yan. Wala naman burst damage itong si Jakiro para patay na ito. Bottom lane. Sigma, pero ito, naku po, nanganganib sila dito, mga kaibigan. Nag-rotate na ang dalawa sa lineup nito ng Signature Trust. Naku, mukhang masyadong napaasok tayo doon, kuya natin. Huwag ganun. So, looking at the net drop, 1,000 lang. So, hindi pa ganun kalayo dito. Trading kills pa lang dito in XP. Ayun, mantay pa. So, right na. Sa mga nanonood dyan, binabati ko nga pala kayo ng magandang hapon. Lalo na, ayun, sad to say, sa mga, hindi ganun ka aya-aya yung mga nangyari this day. Lalo na ng daming loss na nangyari sa atin. Pero at least, we Filipinos tried. Ayun, pero doon, mamaya na yan. Kimo, stunning Taskar here. Pero tingnan natin dito, gugulok na napakalaki. Pero dating na si Abaddon to save it. Pero hindi! At yan na yung rank, yung tawag dito? Rat ni Shanks, mga kayo. Pero to, Kimo, dodging all those rays. Pero hindi, yung huling rays, tinamaan siya. Pero hindi, mabubuhay pa rin siya dito. Zeus, running out of mana ito. Raid King. One more stun na lang kaya gawin dito. Pag nag-over-extend siya dito, pwede siya patayin. Pero hindi, bakit nga naman hindi ako mag-i-stun? Mamamatay si Bon Jovi. Oh, no! Raid King maxing out that Raid Fire Blast, mga kaibigan, doing the work against Bon Jovi. So, ayun. Napakaganda talaga na set niya actually. So, kung magigifan niyo ako nito alam niyo naman. So, kahit sa situation, Tadashi_14, sad to say sa tanong mo kung kuya, wala na ba Mineski? Yes! Sorry to say, ito na lang ang last fight ngayong natin sa Filipino coverage. Kasi nga, marami tayong maraming nangyari. Alam mo naman. Kung nanood ka kanina, wala na yung Mineski. So, laglag na po tayo. Sa kasi natalo tayo sa first departure ng 1 game. Ay, actually, 2 beses tayo natalo sa first departure. Plus, yung tanging alas na lang natin na manalo sa extremist against what team? Taring, hindi sila nanalo. So, wow. Nakalimutan ko nga pala ito. Wow, napakarami sa. Pero yun, off-cam kill na naman ako, mga kaibigan. So, napakasulit ko sa off-cam kill. Pero ito, grabe naman lang pinapakita dito. Bursting out almost that Abaddon. Alam naman natin na napakahirap patayin ng isang Abaddon. Pero, wala pa kasi. Wala naman kasi itong level 6 to si Abaddon. Kaya naman dali siya napili. So, Kimo talagang hindi Tignan mo talaga, hindi offlane Yung role niya support dito si Arar, tignan mo naparotate ulit sa taas na nagpapan. Kasi sanay ito. Pero ayun, nakuha na ni MyPro yung malaking stack dito sa kanilang Ancient. Ay, sa Ancient tuloy sa kanilang neutral camp. So, money in the bank coming here from MyPro. Tama lang to kasi kailangan niya magbawi in terms of farming. Lalo na 2 beses siya pinatay. 2 beses siya pinatay dito ng Slarda sa Yan. So, napinatan natin yung network dito. Ayun. At off-cam kill dito. Si Kimo dahil padora-dora at palangoy-langoy kasi dito si Kuya Kimonyo. So, ayan. Lakels. Grabe talaga. Ang ganda talaga ng set. Paulit-ulit na ako dito. So, ayun. Zeus.
by the way, nag-arcane boots at Soul Ring siya dito, which is unusual. Minsan kasi ang standard build dito sa Zeus is only an arcane boots. Pero tingnan natin dito kung effective magagawa siya bagay. Yun, Ember Spirit naka-pick off sa baba. Killing off the Taskguard. Tinunaw niya yung yellow dito. Tingnan natin nga lang kung makakatasin niya. Ayun! May naiwan siyang spirit pero mukhang mamamatay niya dito. Bang! Ay! Grabe to si Nando Pudding mga kaibigan. Anak ni Zeus ang nangyari. Binigay pa ni Bon Jovi yung TP niya. Grabe. Kita mo kung gaano kabayanihan itong mga magkakatotropang to. Meanwhile, sa taas, Kimo, ayun. Kita ba? Ayun, sisignal niya. Kita daw. Inatras eh. So again, Zeus, ayun, nakastay lang. Siguro sa tingin ko nababasa na ni Zeus dito na wala eh. Wala sa mapa yung SF kasi nga naman nahihirap siya. Pero ayun, 2-man smoke coming here from Signature Trust. Tingnan natin kung may magagawa sila dito. Kung paid off ba itong isang smoke na to. Alam mo naman, every second counter smoke. Pero ito, Zeus, inikutan, hindi niya nakita dahil nakasod. Pero tingnan natin, diretso na lusaw ang Kuya Shanks nyo. Oh my nay. Di ba nga nang-elam dito si Shadowpin with that haste rune mga kaibigan. So, ayun. That fight trick up 550. Normal lang ang ginamit. Tapos yung snowball mga kaibigan. So, nalusaw agad ang Kuya RR nyo. So, tinalisatan. Sino nanalo sa Mineski versus FD Game 2? Nanalo po, sad to say, ang FD. Pero, alam mo, props pa rin to FD. Showing a nice game. Hindi naman siya, one-sided game. Close lang siya. So, tignan natin dito. Meanwhile, sa taas, Fade Mount. Yan, dapat ganyan ang gawin dito ng ng Signature Trust, mga kaibigan. Pero to, Pilots of Travel coming here from Nando. Baka iba kung kaya nila patayin dito si Lakels. Pero hindi mga kaibigan. Lakels has an ultimate and he has that ultimate. Pero that global silence has been popped. Tingnan natin kung mapapatay talaga dito si ayun na, nabigay na yung binigyan pa siya ng mana dito. Binigyan pala yung magic stick. Pero ito, Nando doing the work. Pero ayun, Race coming in from Vipro mga kaibigan. Nando gonna die so easy. And Bon Jovi is next. Tignan natin kung hawal. Pero napakasakit na right click dito ng SF. Is it enough? Yes! Saktong-sakto lang ang dating dito ng mga tropa kills ng Signature Trust mga kaibigan. Lalo na etong si SF. Saktong-sakto lagi. Kailangan niya ng Haze Rune. Ayun, kuha. Kailangan niya ng double damage dahil magka-clash. Ayun. So, napakapangit na engagement coming here from Execration. Look at that golden XP exchange. 1-4 and 1-7 in favor of Signature Trust, which is hindi maganda. So, tingnan natin dito kung anong plano ng Execration. Sa tingin ko, kailangan nila ng pick-ups. Itong ranking mo, at a 202nd, open yan. Pwede yung patayin. So, tingnan natin kung magre-react dito ang Execration. Lalo na't alam nila, namatay na si Rating kanina. So, ayan na. Buwang ito na nga, nagre-react na sila. Kimo, chasing down Lakels. Ayun. Ito na ang open window para mag-gang tayo ng mag-gang mga sir. Abusin natin ng 200 seconds nang wala yung reincarnation dito ni Raid King. Yatanong dito ni Bibi Bugatti, nakakasabi ko lang kanina, ulitin ko. Nanalo po ang ang FD noong game 2. So, ayan, back to the ball game. Ember Spirit just farming here. Tingnan natin kung makakamaging pa siya dito ng quick battle fury bago pa mag 18 minute mark. Kasi, naku, minsan talaga pag nag-build ka ng Boots of Travel standard na. Pero to, hahabulin pa niya? Hindi. Napaka-risky move, lalo na lalayo pa ng mga kampi niya dito. Ayun, nakita mo yung mga galawan, yung kuya natin yung mga kaibigan. Searing, chain, that Jakiro in place. So, Abaddon, meron na siyang ulti. Hindi na siya ganun ma-burst down. Meanwhile, Zeus, building what? What is this cloak for, mga kaibigan? Tingnan natin kung anong Glimmer Cape ba ito? Bakit niya kailangan mag-Glimmer Cape? Pero tingnan natin dito. Siguro, tingnan natin na lang. Hintayin na lang natin kung anong decision dito ni Shanks, mga kaibigan. Kasi,
Hindi ko alam kung pero ayun, Ember Spirit killing off that Jakiro kasi matagal ka nang nagpapakita na nagbabadya na yung kanina pa. One, global silence speed pop. Nagtitipi na si Shax dito pero ayun, that stun coming here from Lakels and MyPro is still chasing pero wala na siya mahabol. Wala nang tao eh. Race? Oh my G. This MyPro SF napatay na ng 2 beses but still kicking off in a good start or where kasi pati papunta na nga naman tayo ng mid game which is hindi maganda lalo na dito sa execution lalo na kung makukuha neto ni MyPro yung kanya sa Yasha in a 15-minute mark. So ayun, hindi muna siya nag-Sajin Yasha mga kaibigan, building Helm of the Dominator first. So sa tingin ko actually sa akin maganda yung Helm of the Dominator build sa SF lalo na at meron ka Sanjin Yasha at yung power trades. Sabihin naman nila, bakit kasama mo yung power trades? Eh syempre yung power trades may gloves yung haste yan eh. Kung baga may attack speed yan plus 25 to attack speed plus das Yasha with 15 attack speed. So napakabilis pumalo niyan at napakabilis lumive still niyan. Plus ito pa sa Helm of the Dominator, meron tayong plus 5 armor which kaya, at least matatanggal mo yung isa sa mga skill ni Mage Mode. Hindi mo matatanggal. Kung mababawasan mo yung armor reduction nito ni, kasi 5 yan, sakto-sakto. Bali, magbinato siya ng Wave of Terror, wala nang minus armor sa kanya dahil meron siya ng Helm of the Dominator. Okay. So, Zeus, anong binuo mo, Zeus? Ow! So, Aether Lens ang bubuhay nito ni Kuya Zeus, mga kaibigan. I don't think para sa akin, sa mga players dyan, hindi ko gusto yung Aether Lens pick para kay Zeus. Oo, maganda siya in terms of napaka-distansya nung yung pagkakas ng Lightning Bolt. But for me, wala kang mobility. I think mas maganda kung Yules kasi ganito yan, yung mga squishy hero na gaya ni Jakiro, kailangan niya ng at least 2 or 3 Lightning Bolt plus Rat, yung mga Arc Lightning, syempre yung spamable yan. Kailangan mo ng at least ganun. At least kung mag-yuyul ka, ayun, pero ito, mamaya na yan, may nagka-clash dito sa baba, nag-global silence ng Kuya RR mo, pero ito, tingnan mo, keep mo, stun, pero na-swap ni RR, nabuhay pa si Kim mo dito, pero ito, Abaddon with that, matawag na, Barrow Time, ako, safe na si Kuya Abaddon mo dito, at opening na to for Roshan, namamaga ang Kuya Kim mo, so, paluin lang na paluin tong si Roshan, lalo na may life steal, tapos, every time skill ba siya ulit? Wala, hindi siya nagigil. Kaya sayang ito kung makakapameron. And, para sa akin, napakasaglit ang Roshan. Lalo na, meron itong damage. Napakalaki ng damage output nito ni Sado with that 103 plus 101 damage from Roshan at this early stage. Napakabilis niya. So, Roshan, I think, would be going to SM. So, 2 ang Immortal sa Signature Trust, mga kaibigan. So, this is looking very scary para sa Execration. So, tingin ko kailangan ibigay dito ng Execration yung bottom lane tower dahil anong i-contest mo dyan, excuse me, with that Aegis, kahit na siguro hanggang tier 2. Dire-diretso lang yan, the hype train, the push train will start here and here. So, dire-diretso yan. Siguro tier 3 hindi na. Kasi, ako naman, napakakasok naman. Napakalapit na sa base ng kalaban yan, which kaya ka na regenan. Patulang skill ka sa regen. So, ang ginagawa nila dito, straight na lang ng towers. Pinupush nila yung lane sa taas para mapa-atras dito yung FD. Pero ayun, a smoke reaction coming here from FD. Siguro, realize nila it's an open window para mag-smoke. Lalo na din-expect siguro niya ng Execration ay babalik sa mga kanya-kanyang lane. Itong So yun, yung signal niya, may bumabato doon. Hindi natin dito kung mabibait nila. Ayun, RR, nakita na nagtitipi na. Pero to stun, umabot. Napakamalas ni RR, mga kaibigan. So the tier 1 tower is so easy. Easy to push na, lalo nang nawala na pag nawala. Execration doing here is, ayun, makikipag-trade towers na tayo dito. Tier 2, ina-advance na nito ni Kuya Kipunyo yung safe wave sa taas, para mapunan. Pero ito, Signature Trust, don't care, bahala na. Ito na, ipupush na namin. Pero ito, Reiki would
Mag-rotate. Nahuli si Bon Jovi, mga kaibigan. Patay ang singer na kuya mo. Nabura ang kuya Bon Jovi yung mga kaibigan to. Kimoni being out of danger. Meanwhile, itong si Nandong Puting. Sinusod na lang kuya Este. Puting natin. Dodge! Pero din, lightning bolt! Mga kaibigan, pero may age pa yan. Tingnan natin kung makareact dito yung mga kampi niya ng mabilis. Parating na ang rating nyo. Parating na. Oh my golly. Nag-requiem na pero ginancel. Pero sinama niya si SF doon. At ang layo ng spirit dito ni Ember Spirit with that remnant escape. Pero Jakiro. Naku, na-pick up ang Kuya Shanks nyo mga kaibigan. So nag-TP pa siya. Oh no. This is a disaster for situation mga kaibigan. Oh, napatay ang Kuya Zeus nyo. So, ayun na nga sinasabi ko, Aether Lens, yes, it will, yung range ng lightning bolt mo or yung range yung skill mo, is mapapalayan. But, the thing is, kung magdadagger pa to, si Kuya Lakels nyo, anong gagawin ng range ng lightning bolt? So, for me, sa akin lang talaga, kayo, bahala kayo sa nyo, kung talagang yun ang trip nyo, sa akin talaga is a Yule Scepter and a dagger. So, tingnan natin dito ang bubuin Zeus. Kasi tingin ko naman mag-Yule Scepter yan si Kuya Shanks mo. Pero ito, 1k lang ang pera dahil kakamatay lang niya. Tingnan nyo yung standing niya, 3-4. Lamang pa yung dead. This is not good for a Zeus mid. Lalo na sa mga ganitong game. Lalo na sa ganitong game. Ganitong minute na laro. 20 minutes, dapat mga 5 kills and above ka na. Usually, dahil may rat ka at meron kayong Slardar, kasi hindi umi-effect sa country. Ang ganda dito na pinapakita ng Signature Trust na kapag may napipick off o pag may na gagang dito na side ng kakampi nila is nagro-rotate agad sila. Meanwhile, dito kay Nando, nudge ni Kuya Nando, pero tinamama rin, hinabol ng Rain Fire. So, ito na, magtitipi na Kuya niya, pero wala siyang mana pang-tipi. Tingnan natin kung makakatip siya dito. Ayun, nakita ni Kuya Lakels. Oh no! Ninuhos na yung apoy na tubig, mga kaibigan. Naka. Napatay ang Kuya Nando yung mga kaibigan. So, moral of the story, kapag mag-isa ka na magpupush ng lane or magpa-farm ka, mag-iwan ka na ng spirit mo sa malayo. So, ayun nga, he paid the price. Kasi ako alam ko na hindi siya nag-iwan dahil 3 yung charges ng remnant. So, ayun nga. Alam niyo naman ang kayo naglalaro naman kayo ng Ember Spirit, mag-iwan. Actually, huwag kayong makakalimot na mag-iwan dahil yun lang ang tanging escape ability ni Ember Spirit. So, iniistakan pa ba kuya mo? Hindi na. Tigil lang siya. Meanwhile, to si Abba building a cribs for sure. Tapos, ano mang binibuild ng Kuya Benjamin yung bibuild siya ng Abba doon. So, Abba doon, tingin ko bibuild to ng pipe for Zeus or at least a Crimson Guard for for Ember Spirits Tonkatsu Gaming. Pero to, maganda yung ward dito ng Execution, blocking that farm or that ancient camp of Signature Trust. Lalo na naman ng SF, stock reliant yung SF na yan, umaasa sa mga stocks at sa ancient para mabilis sila mag-farm. Pero babalikan niya. Siguro marirealize nila na warded na yan. Oh, yun. Realize nila yan, sure. Meanwhile, tingnan yung farm ni Rick. Oh, no! So, ang kuya rating mo, hindi na nag-build ng dagger. So, nagre-rely na lang siya dito siguro sa snowball ng kuya taskar nyo. Isasama siya sa snowball as always para maka-initiate siya na maayos. Sa bagay, wala namang mawawala kung sasama na lang siya doon kasi lalo na safe lang naman siya dito. Pero mukhang naglalag ata yung stream. Naglalag ata ako mga kaibigan. Or, hindi naman. Sakto lang. So, ano kailangan gawin dito ng execution? Para sa akin, wag na sila mag-contest pagdating sa Cloud War. They should just defend in their tier 3 towers. Try to farm as fast as they can. And
kung saan man sila pwede mag-farm-farmin na nila dahil hindi talaga sila pwede sumabay dito. Looking at all those items in the deck ng Shadow King, ng Raid King, grabe talaga. At ito may Megna, ito ring lang. Ito, masyadong disiplinado dito ang Signature Trust. They're backing off and they're defending their towers para hindi nga naman sila marating dito. So, ayun. I think, iniintay na siguro ng FD dito mga ni Roshan dahil yun ang ticket nila dito papunta sa high ground ng Execration is that Roshan. That, siguro, ayun. Konti na lang, either 3 minutes, gano'n. Basta in between this, lalabas na yun si Roshan. So, ayun, yun na lang iniintay na timing window dito ng Execution, ay ng Signature Trust. So, for now, masaya sila, nakakapag-farm sila na mais, wala nadadali sa atin. Saka tiyan mo, ayan, smoke reaction coming here from Signature Trust. Sana sana ang healing nito mga to na maka-pick off sila na isa para maka-high ground sila kahit paano. So, dito naman sa side, ako nandun ang angalipap. Nandun! Ngayon ko lang napansin na meron siyang ganitong item mga kaibigan. Ito, Snowball. Suntok, tingnan natin kung tama lang yung burst. Pero hindi! Hindi umabot yung ice spot ng Kuya. Jab po yung mga kaibigan. Sayang. Pero ito, tingnan natin kung magko-contest ba. Pero sa tingin ko kailangan na nilang ibigay ito. Dahil hindi nila kayang i-def. There's no way na kaya nilang sumabay sa item. Si Zeus. Oh no, Zeus with that close center and force na mga kaibigan. Raid King has been burst down mga kaibigan. Tingnan natin kung may captain. Nice swap. Silence. Pero naka-blade bill mga kaibigan. Kinakabahan siya. Oh, that large requiem mga kaibigan. My golly. Signature Trust is dominating Execration. Pero to, mukhang malulusaw pa dito siya. Hindi. Grabe ang supporting power talaga nitong Abaddon. Healing that Raid King. Pero to, level 16 na pala ang Kuya Raid King mo. Going level 70. So, expect another reincarnation in just 20. Pero to, naglalagpa ko Kuya. Pero to, tumama yung 3 months na ni Kuya Kimuya. Pero to, kumulong sa napakalayo ni Kuya Abaddon. Pero to, shoot it. Pero ang Signature Trust, disiplinado. Hindi nila tinulungan dito si Aba. They're just focusing on... Pero ayun, grabe. Tignan mo ano yun. Bakit nag-blink strike sa loob ang Kuya nandun yun? Anong nangyari nando? Bakit disaster Dota ang nangyayari sa Execration mga kaibigan? Kinatok at binuksan lang yung pintuan para mapapero to. Buhay na si King Roshan. So, this will be a sure Roshan in favor of Signature Trust, lalo na at kakapush lang nila ng Tier 3 Towers. Money in the bank to. Sobrang daming yaman ito. No, look at that. Jakiro with the Aether Lens and Yule Scepter of Divinity mga kaibigan. Hindi maganda to. Eh na, mukhang matadali pa ata dito si RR. Oh no! Anong ginagawa mo RR? Dora? Kapag mag-Teddy-Ward ka, magsasama ka ng tropa. Pero masasama nga rin sa kamatayan yun. Pero nako, mali. Dora. Alam mo naman magro-Roshan yun eh. Wala ka magagawa doon. So, Execration mga kaibigan. Ano ang nangyari sa ating dalawa? Hindi ko din alam. So, ayun. Easy Roshan, easy life para dito sa Signature Trust, and SF would be picking that Aegis again. So, problema na nga yung immortality ng Raid King na yan. Problemahin mo pa kung paano papatayin si Mamang SF. So, ano na ang kailangan gawin? Dasal lang ba talaga? Wala na bang iba pa? Wala na bang farm? Sa bagay, lahat sagot sa problema ay dasal. Pero tingnan natin kung maabot to sa paspasang dasalan mga kaibigan. Pero to memorable sa akin tong Ancient Black Dragon na to dahil doon laban kanina ng FD at Mineski. Masyadong memorable. So eto,
MyPro, grabe talaga. 4-1K in the bank. Anong kailangan kong bilhin para matapos tong larong to? Oh my G, sobrang farm niya. Tapos, tingnan natin yung ibang... Tingnan naman natin tong execution. Kamustahin natin kung ano yung nasa deck or item deck nila. Oh no. Survivability lang ang build dito mga kaibigan. Meanwhile, with his first stop, mukhang stimulata sa kasi anong pinakamayaman dito. Si Nando. Nando, yes. Nando having his crystals and... ano na pa yung dagger niya. So, Nando is the only reliable damage. Kasi si Zeus, yes, he's a reliable damage. But, madali malusaw si Zeus. Yun lang ang masasabi ko. Siguro mabibitaw niya yung rat, and that's it. Oh no, ito na. This is the push that Signature Trust is waiting for. They have it all. They have Heart of Taras. They have the Aegis, BKB. They have the Arcade. Oh no. Tingnan natin dito kung may magagawa ba. No! Kanya-kanyang palo lang ng rock ng dalawang core nila mga kaibigan. Ano nga naman ang magagawa? Pero one-man stand ito si Kibo. Tinry niya sanang abutin dito si SF. Pero walang pake. Kaya mo, SF, sige lang. Normally nyo ako walang mawawala sa akin. I got 2 left. Kaya mo, Abaddon, spamming all his heal on fire. Pero S, Aegis may pop. Ito na mga kaibigan. Pinalipan si Kibo. In-stand, macro fire. RR going down as well. Raid King, meron pang Aegis. Oh, ayun, meron pang Reincarnation. Oh no, disaster. Ayun, nag-rat ang Kuya Shax mo. Pero ano, buhay pa sila kills. Oh, mag-lightning bolt ka. Sige, sasaluhin ko. Nando, see, napakalaki ng DPS ni Nando, but the survivability isn't in there. Oh my god, Kipo, bumalik pa. Global Silence, pa, pero to tumagos, Ice Path. Iniintay ko Ice Path. Oh my god, that damage from Lakels mga kaibigan. Killing of Silencer. This is not good for execution mga kaibigan. Ito, Shanks, bumabalik ka pa. Ayun, sinasabi ko, kung nag-blink dagger ka, pero bakit may radiance na ang Kuya Lakels mo. Ayun, tinulak pataas ang isda na lusaw. This is it. So, tier 3 confirm ito para sa Signature Trust mga kaibigan. Hindi talagang magandang sign ito. Oh no, ano bang kailangan gawin dito? So, binabati ko to si Miss Netopia. Laglag na po. Ayun, sinagot niya na yung tanong nyo. Wala na po ang Mineski. Nalaglag na po sila. So ito, oh my god, look at that Ember Spirit. Ilangan lang ang damage, siya pa yung nalulusaw. Wag ganyan nyo. Dalawang right click lang ng Raid King at ng ng SF. Ganun na ganun nangyayari sa buhay. Pero to, tingnan natin, last defense. Pero tingnan mo yung rat, ano yun, dumadamage siya. Pero ito mukhang mamamatay. Hindi, meron siyang heal. Ito, Bon Jovi popping off his Ghost Scepter. Pero ito, tingnan natin, napakalaki ng gulo. Pero ito, mamamatay mula natin. Hindi, nabuhay dito. Pero Ember Spirit, nagtago, nag-remnant. Habol pa ang mga kuya mong Signature Trust. Ayun, atras. Meanwhile, Raid King doing the work. Pero ano ba? Level 19 without 60-second cooldown of Reincarnation. Anong kailangan nyong gawin? Ayun, nag-bring dagger na ang kuya mo, napaatras na. Zeus, ayun na, Istanini, tinamaan pa ng... Oh my G, this is not good. Hindi talaga maganda to. GG. What is happening mga kaibigan? PH teams losing one after another. Kakatalo lang natin, akala ko kaya pa ng execution. Ito, Global Silence, at least mapapatay nila si Jakiro dito, pero what? Anong doon, kumbaga kanina pa nag-extend dito ang Signature Trust, pero anong at the expense of what? I-support Jakiro? Anong maitutulong yan? Iintayin lang nila mabuhay at tapos babalik na sila ulit sa laban. Raid King again, look at that. At a 16-minute mark, napakasaglit lang ng cooldown Reincarnation. So,
Hindi mo na kailangan problema sa buhay. Normal ka lang, stand ka lang. Basta disiplina sa mana. Ayun, panalo. Meanwhile, to si SF, mo, kumokontrol pa siya ng Ogre Frostmage para sa kanyang armor. Kasi nga naman, si Kuya Slardar mo, meron siyang amplified damage. May squeeze yun. Pero hindi Kasi andito si Kuya Abaddon nyo, tinatanggal niya. Which is nagiging useless dito si Slardar. Lalo na pag tinatakan ni Slardar dito, yung mga players na signature thrust, tinatanggal lang niya using that Apothic Shield. Which is napaka-OP talaga ng skill. Abaddon is a great hero. Actually, hindi siya ganun kadali patayin kung magle-level 6 siya kagad. But, yun nga sinasabi ko dito, ang hirap counterin ng Abaddon. Kumbaga sa Abaddon, kailangan inuubusan mo ng mana para ma-fully disable mo siya. Pero hanggat hindi mo siya nawawala, natatanggal ng mana, hindi nyo mapapatay yung mga carry niyan. Sobrang grabe talaga. Pero ito, ang lalaki nga naman. Pero na-pick off nila si Jakiro na off-cam kill na naman nila si Jakiro dito. So, ayun. Yun lang. Ang laki nila napapatay si Jakiro. It's an 18-26 mga kaibigan in a favor with signature. Dahil sa tignan natin dito, yung gold ni net worth. 20k gold, almost 19k siguro yan. And 15k experience in a favor of signature trust. So, hindi talaga maganda ito para sa execution. So, wala na bang, ano bang mangyayari dito? Kumbaga para sa akin, pag kinakas ko tong player ata ng mga execution, namamalasma itong mga kinas ko almost all of their games here in Shanghai. At hindi sila nanalo kahit isa. So, ako ba ang may kasalanan? Napakamalas ko ba? Napakamalas ko nga ata. So, tingnan natin dito. Siguro, ang sa akin na siguro, kaya siguro na iba yung playstyle nila. Dahil nga sa nangyari sa incident nung panahon nung, alam mo na, nung natanggal si Mayaba sa kanilang team. Hindi naman siguro natanggal kasi pinalitan lang naman nila ng kumbaga, stand-in muna for now to si Bon Jovi. Kasi kailangan talaga nila laro ito Shanghai Majors. Which is yun, kumbaga, nabuo na yung chemistry nila Bayabas. Kumbaga, Bayabas is a great offlaner. Tiwalang-tiwala sila doon when it comes to rotation and everything. Kayang mag-sustain neto ni Bayabas kung siya yung mag-offlane. Kaso, eto na nga tayo, wala na si Bayabas. Hindi siya pwedeng maglaro sa any Valve competition. So, ayun yung problema. Kailangan nila mag-adjust. Si Kimo, kaya kita nyo naman, hindi niya role ang pagiging offlane, but he still tried. Yun nga ang problema. So, tinatanong dito ni BV Gatti, laglag na ba ang Fnatic? Hindi po. Pasok po ang Fnatic at Mineski X if I'm not mistaken. So, pasok po yun sa bracket B. Amantalang sa bracket A po ang pasok isang signature trust rin. Ang first departure at yung ano ba yun? Ito pala TikTok. Signature first departure at yung Tarik. Ayun, yan po ang pasok sa group A. So, habang wala pabati dito sa group, sa chat. So, ito na yung last fight sa sa Shanghai Majors nito kasi wala nang Pinoy na maglalaro sa Saturday at Sunday. Maglalaro na lang ata is yung Mineski X. Mineski X featuring Ninja Boogie at Fnatic kay Crazy, hindi Jardel Mampusti. So, tama yung sinasabi dito ni Pacific Kyria Esports. May Mineski X pa naman pala brother team ng Gigabyte Mineski yan sa Malaysia. So, yun na lang, ibaling yung mga mga tiwala nyo. Kasi talaga it's not Mineski or it's not Bill hindi talaga natin panahon ngayon, ganun talaga ang buhay. Minsan nananalo, minsan natatalo. So, let's just accept the fact. Ayun, alam niyo naman na Mineski, matalo man yan ngayon, bumabangon yan. So, antayin ko lang. Siguro, mag-bootcamp na yan, magbabatak na talaga yan. Kasi actually, batak naman sila ngayon. Pero, yun lang, nahuli lang. So, I am Vaxis, sabi dito, pabati na lang Vintrap. Oo. So, sad nga naman to ng Pinoy. Meron Pinoy, sila di Jardel lang. Which is hindi nga lang sila full Pilipino. Pero to, tingnan natin dito, akala ko may engagement. Bubulong lang pala dito si
Dafai, si Aba. Gulo-gulo ng pangalan. AABBA. So, siguro iniintay na lang itong window ng Signature Trust is the Roshan, which will be online in I think 1 minute or so. Yeah, if I'm not mistaken, 1 minute. So, nagratang Kuya Shanks mo, pero yeah, it's just scouting out where Signature Trust is, pero hindi talaga ito enough para matalo. Look at that! Raid King building a pipe of insight para lang sa run, which is only DP, only burst damage na hawak nito ay Signature. So, ang tanging reliable na lang talaga na damage nito execution is si Nando, which I don't know kung anong next epibuild, siguro Divine. If he can buy a Divine, I think this would be possible, but still the size of Signature Trust napakataba nilang lahat. Look at that. Papakita natin sa inyo item ng buong Signature Trust SF. Hindi nyo yan maburst down with that Dominator, Eye of the Skadi, Manta Solid Ladles. Lalo na to, si Abaddon with his ultimate and the Lotus Orb. Nung strength type na si Aba, na kung may Mechanism na si Vladimir. O, lalo na to, isa pa sa mga matitigas sa support to, tulad ni Jack D, Ogre Magi. At si Reggie na 2 buhay. So, good luck sa mag-reverse dyan. So, yeah, tama naman sabi ni Vivi Bugatti. Meron pa naman TI6 EM. Actually, bago pa may mag-TI6, meron pa tayong ESL1 na gaganapin sa April. I don't know when. Basta saktong April yun, something. At, syempre, pagkatapos ng, alam ko 3 pa yung majors. So, 2 pa lang yan eh. Fall and winter. Meron pang spring. So, kalma-kalma lang. Meron pang spring, I don't think, hindi ko alam actually kung may ganun pa. Pero sabi kasi, 4 ang major events, major land tournament na gagawin ng Valve ngayon. So, tiwala lang. Meron pa yun. Pahalin tayo nakapasok sa winter kasi nga hindi sanay ang Pinoy sa winter. Meron lang tayong tag-ulan at tag-araw. Wala tayong winter kaya hindi siguro tayo nakapasok. Pero ayun. May marami pang land tournament dyan na pwede nang salihan. So, na lang, yung inyong tiwala. Tanong dito ni Roning XYZ, may DAC pa ba? I don't know kung meron pa kasi last year, yes, di ba DAC yun? Pero ang nag-organize is yung Perfect World. Siguro, etong Shanghai Majors, alam naman natin na nag-organize nito is yung Perfect World na nag-organize sa DAC. Siguro, eto na yung parang DAC. Pero di ako sure siguro pwede pa rin sila gumawa ng DAC ang Perfect World sa sarili nilang event. Tulad nga naman ng ginawa ng ESL, meron pa rin silang sarili ESL Mania. So, tingnan natin dito kung ito. Pero to, kamaya na tayo dyan, tumatay sa ball, sa laro. Ayun, 2-man stand from Gipmo. Pero ito, anong gagawin si Rating nasa harapan? Nagpapa-normal lang. Sige, normalin nyo ako, pero hindi. Itong si MyPro, sa sila kills. Talagang objective gaming lang ang mga kuya mo. Taking towers, taking creeps, taking barracks. 1-8 at a time. Tignan mo yung mga nasa likod. Kung magkakahit 2v5 to kaya nila kasi 4 ang buhay ng kuya. May Aegis of Timo. Pero to keep mo definitely low. Buhay pa doon. That double port na to. That, oh my god. Octarine ko rang kuya Shanks mo mga kaibigan. Pero that, would that be enough? No! MyPro cleaning off. Kipuel, Borromeo Rodis, or si Kipo naluto dito. Pero to, look at that. SF, so tanky. Kanina pa binabato ng skill pero walang nangyayari. Lakils, ayun, Global Silence Smith pa. Pero ano na, meron pa reincarnation yan. Naka-Lotus Orb siya pero tingnan natin kung mamamatay. Hindi yun, namatay sa wakas ang Reggie. Pero is it time to go? Pero hindi, Lakils is returning back from the living. Ayun, Kipo. Wala akong masabi mga kuya. So ayun. Sabi naman dito, pabati daw si IM Baxis. Tapos, oo nga, tapos hindi nga ulit ng panahon. Hindi natin ulit panahon. Yun, sabi nila Pacific Carrier Esports ang kukunat. Nakikita nyo naman yung lineup dito. Actually, hindi sila makunat. Yung lineup dito ng execution na makunat lang dito yung 3. Yung Jakiro, 4 pala. Si Shadow Fiend, mga kaibigan. Hindi, naging makunat lang siya in terms of item. Kasi ito pa ba siya eh. Ayun, wow.
Dahil pinapakita nito ni Jakira mga kayo, pero hindi siya inabot ng ano. Wow, look at that. Lotus Orb coming in from. So it's a Rax mga kaibigan. It's only a matter of time bago madali dito or matapos tong laro na to at a 42-minute mark. So may second game pa to, isa best of 2 mga kaibigan. So kung manonood kayo ng game 2, tingin ko makakabawi naman dito yung situation. Kasi inconsistent lang talaga yung laro nila dahil in terms of changing player like kay Bayabas na indefinite ban. Pero tingin ko magka-comeback sila dito. So Mypro, grabe, kaya nakita mo yung normal ni Mypro. Almost isang hit at ay Diyos ko, look at that hit mga kaibigan. So disaster. Walang katigas-tigas, puro damage lang ang Kuya Ember Spirit mo. Building a Monkey King bar for damage. I don't know why, pwede naman siya mag-Daedalus, double Daedalus. Pero yun nga, yun na naging item choice niya. Bakit ko kinokontra? Wala. Ay nako. Ito, kalat-kalat na dito ang execution. I don't know why, pero wala, hindi ko karapatan tanong yan. Meanwhile, dito sa signature trust, siguro iniintay na lang nila mabuhay yung buong team para tapusin tong laro to. Roshan is, syempre, hindi pa naman namamatay dito si, pero hindi, nag-expire na ata yung Aegis. And SM would be picking off a Satanic, yung etong item kanya, Doki pa lang ito naman ang panahon na yun. Nakakatakot na. Paano pa kaya ngayon at Satanic na ang Kuya Mypro nyo? Meanwhile, let me check Lakels for a while. Etong Kuya Lakels, hindi na gumalaw yung item. Binenta na yung kanyang for an AC. Ayun, namatay nga lang. Yan, nandun yung na-pick off. Kaya sabi ko, nadali ang Kuya Nandun. Pero ito, madadali pa ang Kuya nyo. Nga lang rate fire mismo talaga yung apoy ng rate fire. So ayun, this might be it. 90 seconds in the clock para kay Ember Spirit. So ay naku, anong nangyari sa Pinas? Anong meron? Yun na ito parang Aegis. Pero yun, ano nangyari sa Pinas? Nakatok na dito ang bahay na execution mga kaibigan at wala silang magawa dahil yung tanging hero na magbuhat sa kanila yung look at that. Saktong-sakto sa Lotus Orb, Global Silence sa mid-map. Ayun, look at that support. Tinatangli hanggang sa loob ng bahay nila. Look at that. Napaka-bastos naman ang ginagawa nila. Pumapasok sa loob ng bahay ng may bahay. Kahit may bodyguard, ayun ang limits ka saan. Kahit saan ka mag-ibig kasi Radiant been called. Talagang inintay pang mabasag si Radiant Tool. Mga kaibigan. So yun, masayang-masaya si Arquardin. Namatay na si Radiant. Dinayar na lang ang papatay niya para masira ulit yung kanya sayang. Joke lang. Happy Death, sabi nito ni Pacific Kyria Esports. So ayun, Awesome Blaze. Pinabati kita. Dinastos. Oo nga eh. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga kakuya niya eh. I-print screen niya ba? Ayan, na-print screen na. O, babawi yan ka, Game 2 sabi nito ni Allen.